Nagsisimula ang episode na ito sa isang masalimuot na pagtutunggali sa pagitan ni Moira at Giselle. Si Giselle, na akala niyang patay na si Moira, ay tumawag para asarin ito, na nauwi sa mainitang pagtatalo. Naiinip na si Moira sa patuloy na panggugulo ni Giselle at tinanong kung naubusan na ba ito ng magawa sa kanyang buhay. Binalaan si Moira ni Giselle na darating ang araw na mahuhuli siya dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Nagtitipon ang grupo upang pag-usapan ang sitwasyon ni Moira. Si Susan ay nagpapakumbaba dahil hindi niya nasaksihan ang mga pangyayari kay Moira, ngunit nagdiwang sa pagbagsak nito. Nag-aalala si Lynette kung may iba pang dahilan sa likod ng mga aksyon ni Moira at bakit ito nagtulak kay Ajay. Pinansin ni Carlos na dapat nilang tutukan ang kanilang sariling buhay at huwag masyadong maapektuhan sa drama ni Moira. Nagpahayag si Annalyn ng kanyang opinyon, umaasa na ang pag-alis ni Moira ay magdadala ng kapayapaan sa kanilang buhay. Naghahanap si Moira ng kapatawaran kay Nerissa, nag-aalala para sa kanyang asawa na si Robert. Payo ni Nerissa kay Moira na patahimikin ang galit ni Robert, ngunit natatakot si Moira na baka samantalahin ito ni Lynette kung aalis siya. Mababanaag ang tensyon sa pagitan ni Moira at Robert, at iniisip ni Moira ang pagbisita kay Robert. Nagkaroon ng tahimik na pag-uusap si Lynette at Annalyn, habang hinaharap nila ang naglalakihang galit mula kay Maam Moira. Ipinagtatanggol ni Lynette ang kanyang sarili, ipinakikita na ang galit ni Moira ay dulot ng malalim na pagmamahal nito kay RJ. Gayunpaman, naniniwala si Annalyn na ito ay labis na di makatarungan at humihiling na sana ay maunawaan na ni Moira ang totoo ukol sa mga maling aksyon rin ni RJ. Nagkaroon rin ng tahimik na pag-uusap si RJ at Zoe. Inaamin ni RJ ang kanyang mga pagkukulang at humihingi ng tawad na wala siya roon para kay Zoe. Ngunit pinipilit ni Zoe na patawarin si Moira at bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang pamilya. Matigas ang paninindigan ni RJ na hindi niya kayang patawarin si Moira, na nauwi sa isang dramatikong pagtutunggali sa pagitan ni Moira at RJ, na nalangin si Moira na mahingi ang kapatawaran. Ngunit matibay ang desisyon ni RJ na magpatuloy nang wala si Moira. Hinarap ni Giselle ang kanyang ama na si Joselito, na dapat ay nasa higaan para magpahinga. Nag-usap sila tungkol sa sitwasyon ni Moira, at ipinahayag ni Joselito ang kanyang intensyon na alisin si Moira. Nabahala, pinapayuhan ni Giselle si Chantal na nurse ng kanyang ama na tawagan ang isang doktor. Kung saan mas lalong lumala ang kalagayan ni Joselito. Nahuli ni Annalyn ang kanyang lola Susan na palabas ng bahay ng gabi na. Samantala, nagkita si Annalyn at Langdon sa labas at nagbigay ng paboritong pagkain ni Annalyn at kung saan nag-usap din sila tungkol kay Moira at kung paano ito nakakaapekto sa pamilya nila Zoe. Nag-escalate ang alitan ni Moira kay RJ at Zoe. Iniutos ni RJ na umalis siya sa kanilang bahay, ngunit hindi pumapayag si Moira. Tumaas ang tensyon habang ipinag-uutos ni RJ kay Zoe na tumawag ng seguridad at ng barangay. Nanatili si Moira sa kanyang desisyon na manatili at lumaban para sa kanyang lugar sa bahay. Nagtapos ang kabanata na may sitwasyon na nagbabadya ng karahasan sa magulo at puno ng emosyon na mundo ng abot kamay na pangarap na kung saan ang mga buhay ng mga tauhan ay permanente nang nabago dahil sa masalimuot na mga pag-aaway at pag-aamin na naganap. Ang desperadong pagsusumikap ni Moira na makamit ang kapatawaran ay nagbanggaan sa di magwaang pagnanasa ni RJ na magpatuloy, na nag-iwan ng malubhang kabuluhan at mga tanong na hindi nasasagot. Sa pagtatapos ng kwento, lumilitaw na ang kapatawaran ay nananatiling mahirap makamtan para sa ilan, habang ang iba ay kinakailangang maghanap ng paraan upang buuin muli ang kanilang mga buhay at samahan. Ang abot kamay na pangarap ay isang nakakabagbag damdamin na paalala na ang mga epekto ng ating mga kilos ay maaaring kumalat sa buhay ng mga minamahal natin. Sa huli ay iniwan tayo na magkaroon ng komplikadong ugnayan ng emosyon na nagbibigay kahulugan sa ating mga koneksyon bilang tao. At huwag kalimutan na mag-like and subscribe sa channel ko. Thank you po.